the method of superposition. So dito sa superposition, siguro pa-read muna natin. So pabasa muna nitong first paragraph o itong sentence pala. Itong sentence ng Article 4.5. Sige, Miss Mary May. Since beams are used primarily to resist bending stress, it is important that the moment diagram accompany the solution for their design. In section 4.3, the moment diagram was conducted by first drawing the shear diagram. If we use the principle of superposition, however, each of the loads of the beam can be treated separately, and the moment diagram can then be constructed in a series of parts rather than a single and sometimes complicated shape. It will be shown later in the text that this can be particularly advantageous than applying when applying geometric deflection methods to determine both the deflection of a beam and the reactions of the statically indeterminate beams. So thank you, Miss Mary May. So dito sa Article 4.5, yung superposition method, so hindi natin siya i-apply using sa mga flexural stress o dun sa shear moment ng mga beams. Dito, ina-apply actually ito sa deflection. So pag nasa chapter 8 tayo, yung area method at conjugate beam method doon, using yung moment using superposition method doon. So kaya kailangan natin yung knowledge dito sa superpositions bago tayo pumunta sa deflection method. So first thing, since medyo may idea na kayo sa pag-draw ng moment diagram, so hindi ko napapakita kung paano nangyari agad yung moment. So alam natin na bago tayo mag-draw ng moment, may idea kayo na bago nyo i-draw, kailangan nasa mind nyo na yung pag-draw ng shear. Kasi si moment nakarelate kay shear diagram. So pansinin nyo dito sa sa figure A, yung sige Miss Iris. Sir, present po ako, na-disconnect po ako, gawa ng nakadata lang po ako. Siguro later na lang para kasi mangyayari kukonflict yung schedule natin, yung time natin. So tawagan ko kayo mamaya or kindly raise na lang hand mamaya pagka after natin class. Bago ako mag-dismiss. Kasi guguluhan tayo sa pagtuturo pag every magre-raise kayo ng hand tapos hindi naman related dito sa sa discussion. So later na lang Miss Iris. So dito sa figure 4-19A, kung mapansin nyo, mayroong concentrated load sa end ng beam, as cantilever. Yan. So ang moment yan, di ba concentrated load yan? So may makukuha kayo ditong, mayroon yung shear, meron din yung moment. Yan. So dito, hindi niya na pinakita yung shear diagram. So dahil nga di ba P is equal to, magiging P rin to eh. Yan, magiging P yan. Then yung magiging moment dito, so alam natin na ang mapoproduce na moment dito sa sa cantilever end, ng moment ni P na to, di ba magpoproduce to ng clockwise. So dapat i-counteract nung internal load nung external load na to, yung kailangan may mag-counteract dyan sa clockwise. So dapat baliktad para to. Para to ay so magiging positive dapat to. So dapat medyo may idea na kayo o hindi na kailangan i-draw yung equilibrium equation. So parang na agad, diretso na agad. Parang mangyayari, nandito pala yan. Yan. So malamang yan ay PL. Yan. So kung mapapansin nyo, ang dinraw nyo dito sa figure 4-19A, moment diagram. Na yung moment diagram na yan ay first degree. Yan. So kaya naging first degree yan, di ba yung moment diagram ng mga concentrated force? 0 degree yan sa shear diagram. So 0 degree yan sa shear diagram.
And then, kung magpo-proceed agad tayo sa moment, di ba may PL? Eh, ano to? Counterclockwise. Di ba counterclockwise, negative. Kaya naging negative PL to. Yan. So, dahil nga sabi ko sa inyo, ang shear kasi niyan, magiging box. So, hindi na lang pinakita dito. So, dapat may idea na, kahit hindi nyo napakita yon, dapat nasa mindset nyo na pag ganyan concentrated force, ang shear niyan ay box. So, P, parang P lang ito eh, magiging P. So, P dito. Tapos P rin dito. Yan. So, parang nangyayari, yung area ng box ay P times L din. So, kaya kung first 0 degree dito, first degree dito. So, kaya sa moment diagram niya, naging diagonal. Yan. So, hindi na dito sa superposition, hindi na pinapakita yung shear diagram. So, nasa mindset niyo na ang alam ko, pag concentrated force, ang susunod niya, ang kanyang moment diagram ay first degree. Then, dito sa figure 4-19b, makikita nyo couple. Couple. So, pag couple yan, wala siyang shear. So, malamang yung kanyang moment dito ay pag ganito. Yan. So, kung M dyan, M din dito. Couple. Yan. So, kung mapapansin nyo, lahat ng mga couple, pag couple dito, ang moment diagram niyan, box na. Kasi walang shear diagram ang couple. Kung babalikan natin yung table 4-1. So, kaya naging box na to. So, yung M, actually, M mo pala to eh. So, M mo pala yan. Yan. So, kaya siya MO, kung mapapansin nyo, kaya box na agad ng moment diagram niya. Then, dito naman sa figure 4-19c, mapansin nyo, yung ang naging moment diagram niya, parabolic curve. Na yun ay second degree. Second degree yan. So, kaya naging second degree nga yan, kasi yung kanyang low diagram, 0 degree. Yung shear diagram niya, first degree. So, itong magiging parabolic niya, ang kanya magiging moment, plus 1, so second degree. So, bakit naging concave ano yan? So, papansinin nyo, may moment siya na, so parang ito rin yan eh. Nag-iba lang yung value. So, kung gagamitin nyo siya ng equilibrium equation, itong yung ating M dito, mangyayari ay WOL. Yung ating moment, so yung resultant lang ng WO times L, multiply nyo lang ng L over 2. So, kaya nangyari, WOL squared over 2. Mapansin nyo, naging negative kasi nga counterclockwise. So, mapansin nyo dito, di ba, moment WOL squared. Yan o. So, actually, ang shear diagram niyan, triangle. So, ito ay pag ganito. Pero dito sa superposition, hindi na pinapakita yung shear diagram. Yan. So, kaya siya naging concave upward, upward nga, downward pala, kasi decreasing. Yung WOL ay less than sa 0. So, dito sa superposition method, hindi na pinapakita yung shear diagram. So, for education, pinakita ko lang. Pero sa susunod na sample natin, hindi na yan pinapakita. So, understand nyo na yan. So, through practice, malalaman nyo na pagka ganito pala yung loads na distributed load na rectangle, ang kanyang moment diagram ay second degree. Yan. Tapos, pag superposition kasi naman, lahat pinipix. Parang may ang condition niya, yung support condition na pin, kinukonsider as fixed support. So, pag naman ganito, kung mapapansin nyo dito sa kabila, sa figure 4-19d, yan, ito ay naka-first degree na yan. So, pag first degree yan, so first degree, yan. So, ito ay 0 degree. So, ito ay 0 degree.
So, pag sa triangular shape ng distributed load, so ang susunod na, siyempre, shear diagram plus 1 second. Then yung sa moment diagram niya, plus 1 ulit. So, magiging third degree na. So, ang tawag doon, third degree of parabola. Kaya nalagay niyo curve eh. Medyo may steep, medyo steep lang. Pero same pa rin ng principle. So, hindi na kailangan draw yung moment. So, kung papansinin nyo, kung kumpitin natin yung kanyang shear at saka moment, yan. So, yung magiging shear dito, ay double area lang nung rectangle. Tapos, kailangan counteract niya itong downward to be equilibrium. So, WL, magkakaroon lang ng 1/2. So, yun yung kanyang area. So, 1/2. Then, yung moment naman niya, so, ganoon din. So, parang kukunin nyo lang yung resultant nito. Ito, di ba resultant niya, ito rin yan eh. Equal lang din yan eh. So, para mangyayari, that 1/2. So, kupihin ko to. Yan. Yan yung resultant niya. Then, di ba located yan pag triangle, nandito yung center niya. So, 2/3 sa tip, dito 1/3 sa jam. So, since malapit sa jam, so 1/3 over 3 times L. Yan. So, to simplify, yung moment niya ay, so WO R squared, WO times R squared over 6. Yan. So, ito lang yung inyong lalagay dito. Yan yung ating moment. Yan. So, mapapansin nyo, first degree. So, parabola talaga daw. Parabola. So, pag ganyan, baka yung kanyang shear diagram dito, so, pag magdodraw na, dito, pinapakita ko lang, pero dapat yung sa paggagamit ng superposition, wala na yung shear diagram. So, pag ganyan, ang shear diagram nyo ay negative W to 0, increasing. So, dapat pag ganyan, concave upward. So, parang pag ito yung ating moment, yung ating drawing. So, kukunin nyo lang yung area nito, ito na yung makukuha. Eh, since nakuha naman natin yung moment, ito na. So, ito ay equal dito. Kasi nga counter, clockwise yan. So, pag minultiply nyo yung area, nasa shear, magiging 0 din yan. Yan. So, parang tatandaan nyo lang dito yung moment support. Yung shear at saka moment support ng fix. Yan. Kasi yun din yun, no? Kasi sa superposition method, lahat ay kinukonsider as yung kahit pin, ginagawang fix support. So, kinukonvert siya as fixed support. So, dito sa superposition, parang so to understand how to use the method of superposition to construct the moment diagram, consider the simply supported beam at the top of figure 4-20A. So, ito yun. Yan. Then, given na rin dito yung reactions. So, here the reactions have been calculated. So, the force system on the beam produce a zero force and a moment resultant. Yan. So, dito sa paggamit ng superposition, di ba, kung mapapansin nyo dito sa figure, itong first, yan ito yung first figure, yan yung, tawag ito, original natin sa chapter, itong pag-draw ng shear and moment diagram for beam. Ito. Pero pag gagamit kayo ng superposition, yung support condition, papalitan nyo yun ng fixed support. So, for example, dito sa next image, pinalitan niya yung joint A ng fixed support. Yan. Then, yung moment niyan, ito rin yan. Ito. Pero ito, by using shear and moment diagram ng beam. Itong pangalawang image. Sa superposition, each
loading, each external loading, paghihiwa-hiwalay natin. Paghihiwa-hiwalay natin yung kanilang moment diagram. So, dito sa third image, mapansin nyo, di ba meron siyang 4 kilonewton, 4 kips per feet. So, consider nyo muna yung distributed load dito sa first image. Yan. So, kung mapapansin nyo, yung shear diagram dito sa third image, 4 times 10. So, yun ay 200. Tama ba? Di ba dapat ito tama, 40 kips. So, ito ay 40 kips. So, yan tama. So, yun yung kanyang shear. Then, yung moment, so, kunin nyo lang yung 4 times 10, multiply sa moment arm. So, yan ay 200. So, share ko siguro yung calculator para mas ma-visualize nyo. So, parang direct na dito na kinukuha na agad yung moment diagram. Kinukonsider as fixed. So, kaya nakuha yung 200 skips. So, yung resultant ng third image, so 4 times 10 multiply by moment arm na 5. So, kaya naging 200 kasi nga yung resultant niyan nandito. Yan. Then, since ito mapuproduce nitong resultant ay from joint A sa cantilever ay counter. O clockwise pala. So, dapat yung clockwise may magre-resist dyan. So, magre-resist dyan opposite in direction ng clockwise. So, kaya counterclockwise dito sa moment. Then, after nyo makuha yan, madudraw nyo yung moment diagram doon sa fix. So, dahil ito yung counterclockwise, so yung moment diagram niya ay negative 200. So, kung papansinin nyo doon sa figure natin sa kabila, dahil yan ay 0 degree, so kung 0 degree sa diagram, first degree sa shear, second degree ngayon dito sa moment diagram natin. Yan. Kaya naging parabola. Yan. Kaya naging second degree. So, hinihiwalay-hiwalay lang nila per load. Then, doon sa fourth image, kung mapapansin nyo, yung couple naman ang kinonsider. Yan. Ito. So, kung may 300 dito na clockwise, so kailangan may magre-resist din doon sa fixed end na 300 din. So, to equal, para mag-equilibrium na counterclockwise. So, pag i-draw nyo yung counterclockwise due to couple, di ba, 0 degree dito, 0 degree din to sa shear kasi nga wala naman shear ang couple. So, ito ay 0 degree din dito. Kaya naging negative 300 kasi nga counterclockwise to. Yan. Then, mapapansin nyo, i-consider nyo rin yung external reaction dun sa joint B. Sa last image. Yan. Consider nyo 25 gibbs. Yan. So, by using equilibrium equation, yung summation of force at Y, tsaka summation moment, kung 25 dito, para may mag-resist dito, downward dito sa kabila, sa cantilever. So, since itong 25, itinutulak niya patas, magpuproduce siya ng counterclockwise. So, dapat may mag-resist dyan sa counter. So, magpuproduce yan ay sa joint A, clockwise, which is, di ba, 25 times 20. So, yun 400. So, ba't nilagay niya dito 500? So, mali pa to. At mali pala nalagay ko sa calculator. So, dapat 25 times 20. So, tama na 500. So, makikita nyo, itong 500 clockwise. So, pag dodraw nyo sa diagram yan, 500. Then, dahil nga ito ay 0 degree concentrated force, so concentrated force dito, wala dito, di ba? Kasi box na susunod dito sa shear diagram. Kung babalik tayo dito sa figure, pagka concentrated force, susunod dyan ay first degree. Yan Pag mga concentrated force na yung moment, yung nasa cantilever. So, kaya naging first degree to. Kaya na first degree. So, dapat yung sa mindset nyo na yan ay first degree. So, pag mga concentrated force, 0 dito, 0 degree sa shear, first degree sa moment. Yan.
So siguro yung sample problem, ha? Na, ano? Hindi kayo pwede sa ano? Sa kabila? Magme-measure ng light? Paano nyo may-measure yun? Sige, okay lang. So siguro hanggang doon na lang muna. I-proceed ko na lang sa ano, sa next week yung sample problem dito. So i-study nyo na lang muna siguro yung pag-draw ng shear and moment diagram. Tapos ipamiliarize nyo na agad yung pag-cantilever, pagka-concentrated force, ganito na agad yung maging moment diagram. Pag couple, ganito. Pag uniformly distributed, second degree na parabola. Then pagka triangular, so third degree parabola. So yan lang naman din yung mangyayari sa superposition. So nag-iiba-iba lang yung orientation ng loadings pero ganito pa rin yung principles. Ito lang lagi yung nagagamit na diagram. So tuloy ko na lang next week. Then baka magbigay ako ng problem sets. So may questions kayo? Stop sharing ko na lang. Yung palang yung kanina, bukod kay Miss Irish, sino pa yung humabol? Wait lang tanggalin ko lang muna dito. Nandito naman Nandito naman si Rai, tsaka si Amparo.